Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, January 20. Woo! So, ang topic po natin ngayon is ano ang atonement at bakit mo dapat itong malaman. So, ang atonement daw po is the work Christ did in His life and death to earn our salvation. Ibig sabihin yung atonement ay yung ginawa daw po ng ating Panginoon sa Kristo during His life and death para po tayo ay may salba. And tayo po rin ay maging tagapagmana ng kanyang walang hanggan na buhay. So, scripture po natin for today ay 1 John chapter 4 verse 10. Sabi po, this is love, not that we love God, but that He loves us, and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Ibig sabihin po nito na hindi love po yung nararanasan natin or binibigay nating mga tao, kundi ang love daw po is God. Kasi God na love tayo, He sent His only Son para po sa sacrifice, para mag-sacrifice po sa ating mga kasalanan and ma-receive din po natin yung buhay na walang hanggan. Dahil nga po siya ay merciful and merciful, omniscient, and omnipresent God. So, ang first teaching po natin for today ay atonement unites God's love and justice. So, ibig sabihin po ito is kung hindi nga po dahil sa ating Panginoon sa Kristo ay lahat siguro tayo is nasa hell, and hindi tayo of course lahat ng ginawa nating mali ay hindi forgive ni God. Pero simula nung si Jesus po ay sinacrifice ng kanyang buhay, siya po yung nag-unite sa atin patungo kay God. So, second teaching po is atonement is penal substitution. Third teaching is atonement takes away the wrath of God. Ibig sabihin, kanya napatawad na po tayo ng ating Panginoon, and of course si Jesus na po yung nagsilbing tulay para po tayo po ay patawarin and mahalin ng ating Panginoon. So, application po is appreciate Jesus Christ today and forever. Araw-araw po natin maging grateful po tayo sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, lahat ng teachings, lahat ng ginawa niya po. Tapos, application po natin for today is approach the throne of God with confidence. Ibig sabihin po yun ay, of course, alam po natin na sinambahan tayo ng ating Panginoon sa Kristo, ay dapat po kapag tayo po nawala na sa buhay na to is approach the throne of God with confidence, kasi alam po natin sinamba po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. So, ibig sabihin po ay lagi po tayo mag-pray sa ating Panginoon pag alam po natin nagkakasala tayo. Syempre, hindi naman tayo magiging sinless. Kumbaga, mas lalo po tayong palalimin yung relationship natin sa ating Panginoon. So, ayun na po. Ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, January 20. Ayun na po. Sana ay marami kayo natutunan.